Sino pong masaya sa ating pong pamilya? Amen? Check ko lang po. Ayan, gumagana naman. So, napakalaga po na tayo po ay merong spiritual community. Ayan. Pag sabi spiritual community, meron ka raw kasamahan na alam mo magpapalakas din sa'yo sa pananampalataya kay Lord. Amen? Kasi pag mag-isa ka, di ba? Naalala niyo po yung prinsipyo ng ihaw-ihaw. Sino po ditong nag-iihaw? Sarap na ihaw ni Tito. Naalala ko lang. Gamitin natin example yon. Di ba, pag nag-iihaw ka, maraming uling yan. Tama? Tapos the more na maraming uling, at syempre may baga, eh napakagandang ano po niya, no? Napakalakas ng kanyang, sabihin natin pwersa. Pag nagluto ka, sigurado, nakakaluto siya. Pero pansinin niyo po, magtanggal ka ng isang piraso ron, tapos ilagay mo siya sa isang tabi, ilayo mo lang siya ron. Ano po mangyayari doon sa inalisan? Yung inalisan po, mas makakahinga pa lalo. Mas lalakas pa yun kasi nagkaroon siya ng space lalo. Di ba? Kasi nga marami pa rin siya. Pero ditong isa na to, ano po mangyayari doon sa isa na yon? Ako po nung bata ako, kumukuha akong tubig eh. Ginaganon ko siya. Hanggang may nakikita akong yung kulay orange ba yon, yung baga niya. Natutuwa ako hanggang di naubos. Alam niyo po ba ang prinsipyo ng kaaway, ganun din. Talagang ilalayo ka doon sa fireplace para ikaw ay unti-untiin. Kaya po, dito po sa ating pong spiritual family, tayo po dito ay magpapalakasan. Sino mo sa katabi mo, magpapalakasan tayo rito. Dito po, wala po tayong ibang hangad, kundi po i-glorify lamang si Lord. Tama po. No face, no name, only Jesus. Kaya po, this church, Christ in Your Family, is the church. Ang ating pong tagline, it's envisioning Christ in every heart. Sabi mo po sa katabi mo, may Kristo ka na ba sa puso mo? Yan. Anong sabi? Nagtanong din, syempre. Syempre, meron, no? Sigurado tayo na tinanggap natin si Jesus na meron na po tayong salvation. Sino pong masaya ka na meron kang salvation in Christ? Sino naman po dito nagtatanong, Pastor, saved ba ako? Kasi nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Pastor, nawawala ba yung kaligtasan ko? Baka kasi yung ilang beses ako din ng church, baka inalis na ni Lord. Alam niyo po ang salvation, it is a one-time event. Ano daw po? One-time event. Kumbaga sa nag-aartista, yun yung break niya. Alam niyo po, nung tinanggap ko si Lord, 2013, December 22. So that time na tinanggap ko si Lord, dumaan din po ako sa confusion. Save pa kaya ako? Kasi paganong-ganon din ako kay Lord eh. Pero alam niyo po, Bible mismo nag-confirm na tayo, we are saved by grace. Sa biyaya lang po ng Lord, kaya po tayo naligtas. Wala daw tayong ginawa, kundi ang Diyos na po ang gumawa para sa atin. Amen? Sapagkat hindi po kaya ng tao. Pero ang Diyos po natin, 2,000 years ago, He gave His life for us. Sino pong nai-inlove ka lalo ulit kay Lord? Diba? Pag nakakita po ako ng cross, nai-inlove lalo ako kay Lord. Kasi ganyan po tayo kamahal ni Lord. Tama po? Kasi may magsasabi sa atin, mahal kita Pero hanggang 5 years. Mahal kita 10 years lang. Pero hindi forever. Pero ito pong Diyos na to, malupit to. Nangako na, nagpapako pa. Nagsalita na, at pinatotohanan pa. Pwede mong palakpakan natin si Lord. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Kaya po, mahal na mahal tayo ng Lord. Hindi ka man mahal ng ibang tao, hindi man po tayo nakakaranas ng so much love na inaasahan natin, pero si Lord po sapat na po. Sabi nga po sa katabi mo, mahal na mahal tayo ni Lord. Tayo po ay nasa series ng Knowing God. Nakakailang buwan na tayo, no? Sino po dito ang kada linggo, nakikilala mo nang nakikilala pa si Lord. Ako po, maniwala kayo habang piniprepare ko rin yung mga sermon na to. Talagang, grabe ganito ka palang Diyos. Matindi ka palang Lord. Akala ko, matindi na siya, mas may ititindi pa pala. The more na inaaral po natin ang salita ni Lord, lalo pong nauunawa, nakikilala mo siya. Pansinin niyo po, the more na nakikilala niyo, kagaya po ng isang tao, di ba? The more na nakakasama mo siya, mas tumataas yung respect mo, yung nakikilala mo siya,
Tapos, ang maganda po rito, mas lalo mo siyang gustong makasama. Ano po nung nakikilala natin lalo si Lord, mas lalo mo siyang papangarapin. Amen? Mas lalo mo siyang, Lord, more of you. Gusto pa kita makilala. Kagaya po ng ating series this morning, tayo po kasi ay nasa series of Knowing God, at ang ating pong pag-uusapan sa umagang to ay Yahweh Rohi. Yan. But before we continue, let us bow our head, let us pray to God, na samahan po tayo ng Panginoon sa pangangaral po ng kanyang salita. Let us pray. Lord, salamat po muli sa umagang to. Salamat po sa magandang panahon. Lord, maayos na klima sa oras na to, Lord, habang kami po ay makikinig ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin, wala pong ibang maging interruption, Lord. Ganun po sa aming kaisipan, sa aming puso. Lord, matuon po sa iyo ngayong umaga. Lord, ikaw lang po ang maging focus namin, nasahin namin ngayong umagang to. Nang sa ganun, Lord, hindi po masayang ang iyong revelation sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, at itago niya rin po ang iyong lingkod. Lord, sa pulpitong ito, ikaw po ang makita at ikaw po ang magsalita sa iyong mga anak. Holy Spirit, guide us and be with us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yahweh Rohi. Yan, ayun po yung ating pong pag-uusapan na napakalaga po kasi na nakikilala po natin si Lord. So, sa ibang, kasi po naririnig natin Yahweh, Rohi, Jehovah. Pag narinig niyo po yung Jehovah and Yahweh, iisa lang po yan. Ang pinapatong ko lang po dyan ay si Lord. So, pag hinukay natin yan, yung pronunciation lang pala, kaya naging ganyan. Yung Hebrew word lang pala, kaya naging gano'n. So, the same lang siya ng Jehovah and Yahweh. Yung iba po, ginawang religion. Tama? Kaya tayo, ayoko dyan kay Jehovah. Ano yan? Religion yan, ayoko dyan. Pero yung pala, habang binabasa natin ng Biblia, ito pala ay talagang pangalan ng Diyos. Tama? At napakalaga po na dapat maunawaan natin ang mga bagay na to. Yahweh Rohi or Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd. Pwede ba sabay-sabay tayo? The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. So, dito po, tinutukoy dito sa ating po pag-uusapan na si Lord dapat ang ating pastol. Nakakita na po kayo ng maraming tupa. Ang sarap makakita ng gano'n, no? One time, ako po ay naglalakad. Tatawid sila ng isang daanan, sinakop nila yung kalsada. Tapos, yung pastol nila, ayun yung sinusundan nila. Kung saan sila dali ng pastol, dun sila. Mamaya po, mas lalo nating maunawaan ang mga bagay na to. Basahin ko muna po sa aklat ng Daniel, chapter 11, verse 32. Sabi rito, those who know their God shall be strong and do exploits. So, ito daw po yung makakagawa daw ng mga kabayanihan. So, the deeper we know God, the stronger we become. Ang ganda po nito, no? The more daw po na lumalalim ka sa pagkakilala sa ating pong Panginoon, the more daw po na nagiging matatag ka. Sino po ditong naging Christian ka na for the past 10 years? 10 years ka ng mananampalataya ni Kristo. Wow, congratulations. Ako po ay going to 13 years. Sino naman po ditong 10 years pababa? Yan, may 5, may 8, may 7. Kaya po, the more daw po na lumalalim ka sa ating Panginoon, the more daw po na nagiging matatag ka. So, ang maganda po rito, the more din po na nakikilala natin si Lord, the more, kagaya po nito na ating pinag-usapan, the more na nakikilala mo ang ating Panginoon na pwede ka pala niyang tulungan. Sino po ditong nung high school ka or yung nag-aaral ka, lagi mo sinasabi pag may exam, bahala na si Batman. Nakarelate tayo, no? Kasi po ako nung high school, lagi kong tinatawag si Batman. Si Batman na lang bahala bukas. Nahantok na ako. So, napakalaga po na nakikilala mo si Lord at sa Kanya ka tumatawag. Ang ganda po nito, no? Si Batman pagod na eh. Lagi na lang ako Paano kaya kung di ka sibatin ni Batman? Wala ka, mag-exam ka mag-isa mo. Busy ako. So, napakalaga po na dapat bahala na si Lord. At the same time, meron din po tayong ginagawa.
Because God intervention requires human participation. Dapat pala partner tayo ni Lord. Dapat pala tayo pong mga anak ni Lord ay katuwang niya sa pag-a-advance ng kanyang kingdom. Amen po? Kaya po, tignan pa po natin ang mga sumunod dito. Sabi rito, the more we understand His character, the more victory we walk. Grabe, no? The more daw po na nakikilala natin ang kanyang character, mas lalo daw tayong lumalakad sa katagumpayan. Yung bang ang kaaway dati, nung wala pa tayong relasyon kay Lord, nauuto ka niya. Tama, sino ditong aamin ka, nauuto ka ng kaaway. Or minsan, kahit Kristiyano tayo, minsan nauuto tayo, di ba? Hanggang, ay, mali. Pero, hanggang babalik ka pa rin kay Lord. Ang maganda po sa ating Panginoon, kung ikaw man ay nalalayo, hindi po nagbabago yung pag-ibig ni Lord. Kung ikaw po ay feeling mo, ay, Pastor, parang wala nang malinis sa akin, parang dumi-dumi ko ngayon. Pero alam niyo po si Lord, lagi kanyang tinitignan na malinis. Amen? Lagi kanyang tinitignan bilang kanyang anak. Kasi po si Lord, tandaan niyo po ito, si Lord po, tinitignan tayo hindi sa kung ano ka ngayon. Si Lord, pag tinignan ka, kasi nga po ako dati, 13 years bago ko po makilala si Lord. Ako po ay mas payat pa po ngayon. Maitim, gasoline boy. Nakita na kayong gasoline boy na putis belo? Wala akong maputing gasoline boy. Pag nakakita kayo maputi, baguan lang yan. Welcome sa kanya. Tapos yung mga gasoline boy na yan, saludo ako sa mga yan kasi sala sa init, sala sa lamig. At ang iyong pong lingkod, gaya nun, syempre, hindi ka rin tataba dyan kasi araw-araw ba naman gasolina. Pero sa biyaya po ni Lord, dahil nga po tayo ay nakakilala sa Lord, i-journey po tayo ng Lord. Kaya po ako ay natutuwa, habang yung panahon ay lumilipas, ginagawa tayong lalo ni Lord na Christ-like. Amen. Pag sabing Christ-like, hindi po perfect yan, ha? Hindi ka magiging perfecto kagaya ni Lord. Hindi ka, kamukha lang ni Lord, pero hindi ka magiging Diyos. Ang mahirap po kasing standard, yung maging Diyos ka, hindi po pwede yun. Dapat Christ-like lang. Sabi nga po sa katabi mo, Christ-like character. So, dapat po, meron tayo ng mga bagay na yan. Si David po kasi, isa po siyang example, one of the great example, na si Lord po, kilala niya. Ang maganda po dapat sa isang Kristiyano, dapat kilala mo yung Diyos mo. Marami pong nagsisimba. Ba't ka nagsisimba dyan? Sinama ako ni mama eh. Sinama ako nung papa ko. Tapos nayaya lang din naman ako. Pero maganda pala rito, kaya ka, pag tinanong ka, kung kilala mo ang Diyos mo, dapat sigurado ka. Oo naman, sigurado ako. Kaya nga po si David, ang maganda po kay David, kilala niya si God bilang Yahweh sa kanyang buhay. Alam po natin ang story ni David. Si David po, siya yung pumatay kay Goliath. Imagine mo, 4:11 kung di ako nagkakamali. Pero, ang kinalaban niya, higante. So, ganun po kadakila si Lord. Ang talaga pong lumaban naman doon ay si Lord. Lagi niyo pong tatandaan, kung ang kalaban po natin, feeling mo mas malaki ang kalaban mo, lagi po nating tandaan na mas malaki po si Lord. Lagi po nating tandaan na kung hindi mo kaya ni Lord. Sabi mo po sa katabi mo, kaya ni Lord. Pwede bang palakpakan natin muli si Lord? Sabi rito, many examples in the Bible who had faith and they introduce who God in their lives. So, pag binasa nga po natin ang Bible, marami ka diyang nababasang mga karakter. Talagang ipinakilala nila si Lord sa kanilang pagsunod. Sabi po rito, iba po daw ang taong kilala niya talaga ang Panginoon. Mas lalo silang tumatatag at mas lalong gumagawa sila ng mga dakilang bagay. Yan pong katabi mo na yan, nasa likod mo na yan, nasa harap mo na yan. Gagawa po yan ng matinding mga dakilang bagay. So, excited doon. Magugulat ka na lang, baka makikita mo na lang sa TV yan, di ba? Gagawa ng dakilang, mababalita bakit may ginawang dakilang bagay. So, sabi rito, ito po yung mga names na napagdaanan natin. Magkaroon lang po tayo ng recap para po mas makita natin yung ating pong series na Knowing God. Dito po makikita natin, una po, yung Elohim, the powerful
creator. Yan po si Elohim. Sumunod po si El Roy. Yan. El Roy, yan. The God who sees me. Sumunod po si El Shaddai, the all-sufficient God. Nandyan din po yung si Adonai, our Lord, Master, and Owner. Pag sinabing owner, kapag ka ikaw ay nasa kanya na, halimbawa bumili ka ng sasakyan, na yung sasakyan, hindi lang second hand, third hand, baka fifth hand pa. Ibig sabihin talagang masyadong na yung pa-deteriorate na. Pero dahil napunta sa tamang owner, yung owner ang bahala. Kung tayo man po ay dating marumi, hindi ayos ang buhay, napunta tayo sa tamang owner. Sino po ditong marami-rami na rin binago sa si Lord? Marami-raming piyesa na ang inayos sa atin ni Lord. Bakit? Our God is Adonai. Sumunod po ay El Elyon, our sovereign God who reigns supreme. Dapat siya lang ang ating supreme authority. Sumunod po ay Yahweh, the God who keeps His covenant, and Jehovah Jireh, the God who provides. Diyan po kami nag-enjoy ng sobra sa the God will provide. Dahil po nakarelate dyan. Bakit? Kailangan talaga si Lord yung asahan natin. Kasi pag ang tao, sa tao ka raw umasa, mabibigo ka. Tama? Yung bang inaasama yung tao, tutulungan ka, biglang masasayang. So, ganun po, dapat na makilala natin si Lord sa mga character po niya. Ang daming character ni Lord, no? Parang yung katabi mo, marami rin character yan. Yung pagginising mo ng alanganin, di ba? Anong character kaya lalabas dyan? Di ba? Yung bang saglit pa lang, kakaiglit pa lang, ginising mo, yari. So, character. Marami po character si Lord. So, sa ating pag-uusapan, gaya po ng ating binanggit, Yahweh Rohi. Nakalagay po dyan, the Lord is my shepherd. Kaya po, the Lord is our shepherd, kasi po ang ating key text this morning, matatagpuan po sa Psalms. At alam naman po natin, ang Psalms, ang sumulat po ng Psalms, walang iba kundi si King David. And that time, nang kanya pong sinusulat ito, hindi pa po siya hari. Meron pa lamang siyang benediction. Ibig sabihin, meron pa lang siyang propesiya na siya ay magiging hari. Hindi pa po niya alam ang mga bagay na siya po ay magiging hari. So sabi rito, in Psalms 23 verse 1, pwede po ang tulungan niyo po akong magbasa. Pwede po basahin natin to ng tuloy-tuloy hanggang verse 6. Yan. Lahat po tayo, basahin po natin. 1, 2, 3, go. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness of His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely, Goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Grabe yung word, no? At ang maganda po dyan, hihimayin natin yan. Ang maganda po dito, sa salita po ng Lord, parable siya sa atin. Tama? Sino po dito nagbabasa ka dati ng Bible nung wala ka pang relasyon kay Lord? Hindi po wala kang maintindihan. Yung binasa ko po yung Bible, talagang sinara ko agad. At kung di ko magets, di ko maintindihan. Kaya pala may mga lingkod ni Lord para po i-explain sa atin ang Biblia. Amen. Pero mag-iingat din po tayo na hindi po lahat na nag-explain ng Bible ay dadaling ka sa tama. Dapat po, ang talagang focus natin, walang iba, ang word ni Lord. Sapagkat, kaya po nga po tayo nandito, ayun lang po yung ultimate reason para pagbulayan ng kanyang salita. Amen? So, napakalaga po na makita natin, like David, napaka in love ni David kay Lord. Kasi po, mapapansin niyo yan, the Lord is my shepherd, sabi po ni David. Si David po kasi, ang kanyang trabaho, bata pa lang siya, ay nagpapastol. Ang mga kapatid niya nasa kampo ni King Saul,
Tapos ito yung malalaki ang katawan. Pero nang nandyan na si Goliath, tumiklop lahat. Yung laki ng katawan na yon, ang term natin doon, ampaw eh. Ampaw pala yung katawan nun. Ang laki-laki, hindi mapakinabangan. Pero si David, siya po ay nagpapastol ng mga tupa. Nakakita po ako ng nagpapastol ng tupa. Yan po yung magsusuga lang siya sa bukid. Di ba, sa green pasture. And then after niya, medyo magpapahinga yan. Nakahiga lang sa isang tabi. Tapos si David po, dahil wala naman siyang ginagawa after niyang maisuga yung mga tupa, doon po niya nasusulat ang kanyang mga gustong sabihin kay Lord. Dito po niya mas lalong na-worship si Lord sa kanya pong ginagawa. Ang sabi po rito, Psalms 23, it was written by David during the season when he was not on the throne, not celebrated, and not secured. Yan na po yung hinahabol siya ni Saul. Si King Saul po kasi alam na niya na nireject na siya ni Lord. Si Saul po, he is chosen by people. Chosen lang siya by people. Inappoint siya ni Lord as king kasi yung rumors ng tao. Dahil sa gusto namin may hari din tayo sa Israel. Si Lord kasi very unique God po niyan. Si Lord po, napaka-unique niyang Diyos. Ayaw niyang tumulad sa ibang mga bansa or ibang lugar na merong king. Nauso kasi nung panahon nila yung mga king. Yung king of Babylon, di ba? Yung mga naririnig natin yan, napag-aralan natin yan. Dahil itong mga taong to demanding, sabi niya gusto rin namin ng hari. Kaya si King Saul lang inalagay nila. King Saul chosen by people, but David chosen by God. Tignan mo nga po ulit yung katabi mo. Pinili ni Lord yan. Hindi po yan yung bang namamalengke ka ng kamatis. Ayoko to, reject. Pero si Lord po, hindi kanya kinuha dahil pwede na to. Hindi po. Talagang pinili po tayo ni Lord. Pinili ka ni Lord before we form us in the mother's womb. Jeremiah chapter 1 verse 5, bago daw po nalangin ng mundo, pinili na tayo ni Lord. Pwede mapalakpakan natin si Lord sa kanyang pagkapili sa atin. Wala pa tayo sa mundong to, hindi pa magkakilala yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo natin. Talagang naka-ready na po tayo. Talagang appointed na po tayo ng Lord. Sabi rito, many scholars believe he wrote it either while running from Saul and Absalom or during the time of intense pressure and danger. In other words, this book of Psalms did not come from a place of comfort. It came from a time of crisis. So most of, kagaya rin ni Pablo, si Apostle Paul, nasulat din niya karamihan ng kanyang mga naandito pong epistles nung nasa kulungan na siya. Alam niyo po, pang mga pressure moment, diyan ka maraming lalong nagagawa eh. Lalo yung mga estudyante nandito, welcome po kayo. Diba yung mga estudyante na yan, magagaling yan eh. Kagaya po ng inyong pong lingkod, ang gagawin ko po, hindi ako nagre-review talaga. Tapos pag last day na, kasi yung mga masisipag mag-aral, may mga gagawain ng reviewer. Minsan yung isang bond paper nakatiklop sa 4. Hihiramin ko po yan. Tapos i-screenshot ko sa mind ko, titignan ko na matagal yan. Tapos lahat yan. Tapos pagdating ng exam, may natatandaan naman kahit papano. So, ganun po ang aking medyo pasaway ng high school. So, ano pong ibig sabihin ng mga bagay na yon? Ito pong si David ay nandun siya sa crisis. Nandun po siya, habang nag-journey pala siya, hinahabol siya ni King Saul, gusto siyang ipapatay. Ang ginawa po niya, ganun pa rin ang kanyang buhay. Mula nung nagpapastol hanggang sa na pinaghahanap na siya. So, may hilig po magsulat si David patungkol sa mga bagay na patungkol kay Lord. Sabi rito, yan po, meron tayong tanong dito. Sino po ditong nakakaranas ka ng mga crisis in life? Yan. Taas nga po ng kamay, mga may crisis. Pag sabing crisis, hindi lang po yan yung isang bagay, kundi marami yan. Kasi crisis, madalas, pera. Ang crisis pala, marami siyang pinatutungkulan. Una, personal, sa sarili, di ba? Kaya may nauso, identity crisis. Ano ba ako talaga? Bakit ba ako nilalang sa mundong to? Crisis po yan. Ano pa po yung sabi? Sa pamilya.
Tama po, nagkakaroon tayo ng crisis sa family. Nandiyan yung financial trouble, relationship, na kailangan ng reconciliation. Sumunod pa po sa business, yan. At lalo din po dito sa ating bansang Pilipinas. Hindi naman po lingid sa atin na ating bayan, talagang may malaking issue ngayon. Tama? Napakalaking krisis. Talagang kahit saan ka pumunta, YouTube, Facebook, may krisis talaga ang Pilipinas. Pero sabi rito, in this perfect time, na magpapakilala daw po ang ating Panginoon bilang shepherd. Ano pong Tagalog ng shepherd? Pastol. Diba? Siya yung nagli-lead. Siya yung commander ng mga tupa. Meron po ako napanood sa Facebook. Alam ko po napanood nyo na rin yan. Sayang din natin nakuha yung video. No? Siya po ay maraming nag-try na para tawagin lahat ng sheep. Nalala niyo po yan? May sumipol, may humuni na kung ano-ano. Tapos yung pinakang huli, siya talaga yung nagpapastol. Isang tawag niya lang, talagang maya-maya nag-ipon na lahat, lumapit sa kanya. Bakit? Sabi po kasi ng Book of John sa Bible na ang good shepherd or ang mga pastol, ang mga tupa ay naririnig ang tinig ng pastol. So, ang mga sheep daw, kilala nila ang kanyang pastol. Kaya pansinin niyo po, yung tinanggap natin si Lord, sino po dito nang tinanggap mo si Lord, walang laban-laban sa puso mo. Tama? Yung pinatanggap po ako kay Lord, wala yung, ayoko, hindi ako ready, ganito, ganyan. Kasi yung naniniwala ko, yung narinig ko si Lord, yun po yung aking encounter sa Kanya. Pero dati naman na po, ini-invite ako, talagang sumasama ako dahil may swimming, may banding, may pagkain. Kasi may pinsan ako na baptist siya. Tapos lagi niya ako pinapangaralan. Hindi ko tinatanggap. Ang goal ko lang sumama sa kanya kasi nga may swimming, may ganito. Pag nagtatricycle siya, umaangkas ako sa kanya. Tapos siya naman, open ng Word of God. Ako naman, di ako nakikinig masyado. Hindi ko ina-entertain masyado. Pero di ko alam, tinataniman pala ako. At yung tinataniman niya, yung natitrip sa kanya, ngayon po ay pastor na. Lingkod na ni Lord. So, palakpakan natin si Lord po. Sabi ko sa kanya, nakita kami, natitrip pa lang kita dati kasi po, yung nagkaroon silang baptism, yung ilulubog na yung tao sa tubig, di ba? Ng 5 minuto. Ay, hindi pala, saglit lang. Ilulubog, tapos ginagawa ko po noon, pupunta akong CR. Nagpapalakpakan, natutuwa sila. Pagkatapos lalabas na ako. Ayos, tapos na, kainan na yan. So, ganun ko, hindi kilala si Lord dati. Pero nung naalala ko na yung, grabe Lord, dami ko palang kalokohan sa'yo. Patawad po. Ngayon ko hinihingi ng tawad kay Lord. Kaya po, ang crisis ay dapat makilala mo si Lord bilang pastol. At ang ating pong Panginoon, napakaganda kay Lord. Tumutugon siya sa mga, hindi po siya delay. Ang Diyos po natin, hindi siya delay na Panginoon, but He is on time. Naranasan nyo yung muntik-muntik na, biglang sinagip ka ni Lord. Halimbawa, may babayaran ka, due date na. Ayan na, di ba? Mapuputulan ka na. Biglang nagpadala si Lord. Alam niyo po, hindi po aksidente yon. Dahil si Lord po, talagang perfect timing siya. Minsan talagang dine-delay niya para makita yung ating pong reaction. Ano kaya reaction ng anak ko pag pine-pressure? Tinetest din pala tayo ni Lord. No? Tinitignan niya, ano na kaya mga natutunan nito sa loob ng 5 years? Sa loob ng 10 years? Padalang ko kaya ng mga asar to. Minsan yung mga asar nasa pamilya. Dati hindi naman siya gano'n. May nagkatawang kaaway sa'yo. Minsan, sinasabi mo sa katabi mo, demonyo ka. Hindi po. Minsan, si Lord, aasarin ka talaga. Magpapadala siya. Bakit? Check ka niya. Si Lord po, chinecheck ang ating pananampalataya. Kaya sabi mo sa katabi mo, sinusubok ka ni Lord. So, in every crisis, God is doing something great for the people who know God as their shepherd. Ang sabi po sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works. Tama po?
Kaya po sa lahat ng mga nangyayari sa atin, especially tayo po'y nasa Lord na po, lahat po yan for the good. Lahat po na nangyayari, nagaan yung pangit lang yan, pero alam niyo po, para sa ikabubuti natin yan. Akala mo lang failure ka, hindi pala. Nire-redirect ka lang pala nila. Tama? Yung bang akala mo, Lord, ayoko na magpatuloy kasi ito yung daan na gusto ko, ito yung, hindi pala. Gusto ka palang i-U-turn ni Lord. Gusto ka niyong dalhin sa mas magandang bagay na siya po mismo ang nagdisenyo. Si David po, meron po siyang unsafe situation, and yet in that difficult moment, he reached for the name of God that spoke the most to his present situation, Jehovah Rohi or Yahweh Rohi. So, ating pong himayin tong dalawang word na to. Jehovah or Yahweh means the self-existing God. So, pag sinabing Yahweh o Jehovah, existent God yan. Yun po yung kanyang ipinangako mismo, siya mismo ipinangako niyang sarili niya para sa atin. Grabing Diyos to, no? At yung Rohi, ang meaning po niyan, from the root word Ra'a, means, ito po yan, to shepherd, to feed, to guide, to protect, to tend with care, and to lead, and to rest. Sino po ditong nararanasan mo na ikaw ay pinapakain ni Lord? Tama? Saludo po ako sa mga padre de pamilya. Di ba ang tawag sa mga katatayan na nagtatrabaho ay sila yung mga provider. Tama? We praise God. Pero dapat maging malinaw sa atin na si Lord talaga ang provider. Na ginagamit po ang mga padre de pamilya or kung may mga kananayan din nagtatrabaho po, ginagamit sila, yung mga parents po na naandito para po mapakain po tayo, mga anak. At ganun din po siyempre ang magulang, kasama natin kumakain. So napakalaga po na makita natin si Jehovah Rohi or Yahweh Rohi as our God. Sumunod po, siya po ay to protect yan. Siya po ay nagpo-protect sa atin. Tama? Yung bang sa mga nagda-drive, lagi natin yung example to, marami tayong mga muntik-muntikana. Tama? Ako po ay bumabiyahe palagi once a week, Pampanga hanggang Rizal. Napakalapit lang. 5 oras lang. Pag na-tsempo ka pa ng EDSA, aabutin ka ng 6 na oras. Pero, ang Diyos po, siya po ay nagpo-protect. Bibigyan kaya pag inaandap-andap yung mata mo, si Lord mismo magtatabi sa'yo. Pahinga ka muna, anak. Baka makita mo ako agad face to face. hindi pa oras. Kasi po, sabi ko nga, no, tabi muna ako. So, si Lord po, meron siyang maririnig mo siya mangungusap sa'yo. Bakit? Gusto ka niya i-protect. Yung mga biglang tumutunog, yung warning, bakit mapapahamak ka? So, si Lord, siya rin po ang ating tend with care. Yung bang nararanasan mo minsan parang buhat-buhat ka ni Lord. Yung ramdam mo na mahal ka ni Lord. And to lead and to rest. David said, the Lord is my shepherd. Hindi po niya tinawag na the Lord is shepherd. Magkaiba po yun, no? Kaya po sinabi niya, the Lord is my shepherd. Inaangkin niya na si Yahweh ang kanyang shepherd. Ang kanyang pastol. Kaya pala, ang tao, pwede siyang tumawag sa iba. Ito po ay palagi kong tanong at gusto ko po itanong sa inyo ulit. Bakit po tayo nagpe-pray? Sa tingin nyo, bakit tayo nagpe-pray? Kung ang Diyos naman natin, ay Pastor, si Jehovah Jireh naman yan, di ba? Alam naman yan, di pa nga bumubuka yung bibig mo, alam na niya yung kailangan mo, tama po? Pero sa tingin nyo, bakit pa po kailangan mag-pray ng tao? Sagutin ko na po. Kaya po tayo nagpe-pray para po makita ni Lord na sa Kanya tayo dumedepende. Totoo po ba may mga taong dumedepende sa iba? Ang taong nagigipit. Di ba? Marami siyang pwedeng kapitan. Marami siyang pwedeng, ito, makakaasa ko rito. Paano pag binigo ka? Si Lord pala, kailangan tayo nagpe-pray para ma-recognize ni Lord, sa akin nga nagtitiwala tong anak ko. Ako talaga ang pastol nito.
Pwede bang declare natin sabay-sabay? The Lord is my shepherd. Palakpakan po natin si Lord. So, David, malinaw po sa kanya na si Jehovah Rohi is the God who personally pastor him. Malinaw po kay David na ang nagpapastol sa kanya ay si Lord. So, hindi po yung gusto kong linawin po sa umagang to. Dapat maging malinaw sa bawat isa po sa atin na dapat po ay si Lord or si Jehovah Rohi ang ating pastor. Meron po akong bad news. Yan, Pastor, wag mo na open yan. Bad news pala eh. Ako po ay hindi 24/7 pastor sa inyo. Yan, aamin po ako dyan. Bakit? Di ko naman po kayo mababantayan 24/7. Hindi naman po ako si Detective Conan para i-chat kami at maya. Anong ginagawa mo? Nagtututbrush ka ba? Kumakain ka ba? Anong ulam nyo? Penge. Hindi po. Ako po ay hindi 24/7 pastor. Kasi minsan ako po ay empleyado. Ayan, nagtatrabaho pa po tayo. At thankful tayo sa pamilya na kung saan po ginagamit ni Lord para po nakakapagpatuloy ang gawain ni Lord. At ako po ay minsan anak. Ayan. One time po si ate ko, nagbibideo call kay mother. Tapos sumasayaw-sayaw ako sa likod. Ayan. Hindi na po ako magsasample. Sinasayaw ako ganyan-ganyan. Uy, pastor ka. Sabi sa akin ganun. Hindi ako pastor ngayon, anak mo ako ngayon. Ay ko, naglalambing ako sa'yo. So, ang pastor natin, walang iba kundi si Lord. Siya po yung kayang tumingin sa'yo 24/7. Kahit nasang lugar ka. Siya po ang may kakayang mag-ingat sa'yo. Tama? Kay pastor po, pwede kang magsabi, mapapayuhan ka. Di ba? Pag kailangan mo ng pera, kailangan ko rin po yan. Pag-pray natin pareho. Di ba? Hindi po ako ang pastor nyo, si Lord. Kaya po, hindi po yung pastor, meron ka ba dyan? Pero naman, hindi po. Si Lord ang ating pastor. The Lord is our shepherd. So, napakahalaga po na maunawaan na. Sino po nauunawaan mo na? Na si Lord po ang ating pastor. Na siya ang may kakayahan talaga para tulungan po tayo. Amen? So, sabi rito, alam na alam daw po ng ating Panginoon, the ultimate shepherd, our Lord, ang ating pong pangangailangan. So, ang ating pong pangangailangan, hindi lang po physical yan, kundi body, soul, and spirit. Tatlong bagay yan. May pangangailangan ka daw sa physical, tama? May pangangailangan tayo sa kaluluwa. Hindi po pwedeng pakainin ng karne ang kaluluwa. Kung pwede lang, no? At pag in-x-ray tayo, kung meron man po tayong spiritual x-ray, makikita kung sinong malulusog dito. Yan. Huwag na po kayong tumingin sa paligid. Yan. Ang tutukoy po natin, spiritual. Di ba, pwede kasing kagaya inyong lingkod, pwedeng ganito lang po ako, medyo patpatin pa. Pero pag in-x-ray, baka naman obese na sa spiritual. Gusto ko po yun. Ibig sabihin, busog na busog guys, spiritual. Kaya po, pinoprovide din ni Lord po yun, yung kailangan ng soul natin. Yung bang, pansinin niyo po yun, minsan lugmok na lugmok ka, tapos biglang may nag-share sa'yo, o kaya may nakita ka lang sa Facebook na simpleng reels lang, tapos bigla ka nabuhay ng pag-asa. Yung bang, sakto sa akin to, hindi po sakto yon. Talagang si Lord po ang nagbigay ng mga bagay. Kaya po hindi yan po aksidente na ito po yung pinag-uusapan natin ngayon. Sapagkat ikaw po ngayon ay ninonurture ngayon ni Lord. Sino pong masaya ka habang nakikinig, lumalakas kayo spiritual? Tama? Pwedeng physical, may iniinda ka, sakit, karamdaman, normal po yan. Ang katawan ng tao, nagre-react talaga yan. Tama po? Si Jesus nga po nagugutom nung nandito siya sa mundo. Laging naghahanap ng pagkain. So, normal po yan. Pero ang spiritual, at ang spirit po natin, kaya tayong tulungan ni Lord. Amen po? Sabi rito, pwede pong alam ni Lord ang ating needs. Pwede pong alam ko po ang inyong needs, pero si Lord, siya po yung hayang mag-supply. Amen? Kaya po napakalaga na sinisealed natin in prayer. The God who personally pastors you, the God who intimately watches over you, the God who continuously leads and feed and protect and restore us. So dito po sa ating pong pinag-uusapan, meron pong 4 major blessings na nireveal po dito
sa pangalan po ng ating Panginoon na si Jehovah Rohi. Yan po yung una natin, mababasa po natin dyan. Una po dyan is yung provision. Napakagandang word po, no? Provision. Kapatid po nito kasi si The Lord is my shepherd, Jehovah Rohi. Kapatid niya si Jehovah Jireh. Halos parang pareho sila na ipinoprovide ni Lord ang pangangailangan natin. Tama po? Sino ditong biglang may mga mabibigat kang problema dati, pag inalala mo ngayon, grabe na pagtagumpayan ko yon. Tama? Grabe na nadaanan namin, natapos namin yon. Di ba? Ang sarap ng feeling, pero pinapakita po rito that God is our provider. Ano po yung apat na yon? Provision, peace, protection, and pathway. Isa-isahin po natin para maunawaan po natin. Provision, in Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa Tagalog, ang Diyos ang aking pastol, hindi ako pagkukulangan. May kanta po nun, di ba? Hindi ako magkukulang. Sapat ng kanyang biyaya at higit pa. So, ang Diyos po natin, the Lord is our shepherd. Wala na daw po siyang kailangan. Ang nagsasalita po rito ay si David. Si Lord daw ang kanyang pastol. Imagine, sa pangit na sitwasyon, sinasabi niya, marami siyang kailangan. Naniniwala ako, si David, marami siyang kailangan that time. Kailangan niya ng bahay. Kasi wala siyang bahay that time. Alam niyo po ba kung saan siya napadpad? Kakatago niya kay King Saul. Papatayin kasi siya eh. Nakarating siya ng Philistine. And Philistine that time, yun po yung mortal na kaaway ng Israel. Tama po? Kaya nga may division yan eh. Pero nung panahon ni David, nung naging hari na siya, fast forward, naging one nation. Bakit na naging one nation? Kasi yung Philistine na kumukup sa kanya, ay ang Philistine din na nakipaglaban at pumatay kay King Saul. Grabe, no? Bakit kaya nila tinulungan si David? Kasi po napabalita na si David ang pumatay kay Goliath. Grabe, no? Ikaw ba naman, Tito, mababalitaan mo? Yan, pinaka-notorious yan. Hindi mo yun, di ba? Hindi ka matatakot. Pumatay ng higante yan. Di ba? Ganun yung respeto nila kay David, kaya nagkaroon siya ng kakampi. At sa sad thing, after po ng kanyang anak na si King Solomon, ay na-divide muli ang nation. Bakit? Napabayaan. So, si David, naniniwala po ako, meron siyang pangangailangan. Sino po dito may mga pangangailangan? Tama? Yung bang kakatapos mo lang masurvive yung isang pangangailangan, meron na naman. Lord, favorite mo ata ko, Lord. Ba't laging meron? So, habang nabubuhay po tayo, lagi tayong merong needs. Amen? So, sabi rito, si David, naniniwala ako, dineclare niya to, sabi niya, wala na akong ibang kailangan. So, pinapakita rito na si Lord po sa kay David ay sapat na. Sino po dito minsan may tumitimbang kay Lord? Si Lord o ay ang bagay na yan. Di ba minsan parang may tumatapat kay Lord? Anong mas matimbang? Ito o yan? Si Lord o ito? Tama? So, napakalaga na magkaroon din tayo ng puso ng kagaya kay David. Na si Lord daw ay sapat na. Ano po ibig sabihin nun? May mga pagkukulang, may kakulangan tayo, pero yung bang dahil meron na tayong Diyos, ay kompleto na tayo. Kasi po ang term ng everything na mundo, pag sinabing everything dito sa mundo, ang dami niyan. Bahay, kotse, pera, lahat ng material things. Dagdag mo na yung pamilya, lahat. Pero pag kay Lord pala, pag sinabing you have everything, si Lord lang, pamilya mo, sapat na. Yung bang may relasyon ka kay Lord, tapos yung relasyon mo kay Lord, nakikita ng pamilya mo. Ang sarap nun, no? Yung bang nagmamanifest talaga si Lord sa pamilya. Kasi kung meron mang higit na nakakilala sa'yo, mahal mo sa buhay. Diba? Ang laki ng pinagbago mo, diba? Sabihin sa'yo. And then after nun, yung pamilya nyo po, mahahawaan ng godliness. Alam nyo po, yung ibang tao, makikita yung good testimony natin. Na sila mismo, saan ba kayo nag-church? Sama naman kami dyan. Bakit may nakikitang pagbabago? So, napakahalaga po, na bagamat kinukulang ka, pero si Lord ang magsusupply. Sabihin mo nga po ulit, the Lord is my shepherd. The Lord is
Sabi rito, exact moment. Sa exact moment daw, dun daw po kikilos si Lord. Talagang si Lord pala, meron siyang mga bagay na hindi gagawin ngayon dahil hindi mo pa time. Dahil hindi pa panahon, di ba lahat naman tayo nangangarap? Sino po dito gusto mong umasenso sa buhay? Tama. Sino po dito gusto mong maging, Lord, gusto kong maging milyonaryo. Di ba? Ang daling sabihin, no? Ang daling lambingin ni Lord, no? Pero si Lord pala, may mga series si Lord na hindi pa niya kailangang ibigay sa'yo. Bakit? Baka hindi pa ready ang heart. Masasayang po kasi pagka hindi ready ang heart. So, naalala ko po, nung ako po ay college, magandang rin po ito. Naalala ko lang po, nung college po ako, may tinatawag kasi na thesis. Grabe yung thesis ngayon, grade 11 pa lang. Parang nakakalungkot, no? Dati kasi, third year hanggang fourth year lang dapat. So, itong thesis na to, dahil nga po tayo busy sa paglilingkod kay Lord, hindi ko siya napaprioritize. Hindi ko siya priority. Sabi ko, habulin ko na lang yan, madali na lang yan kasi mahalaga si Lord. Lagi kong uunahin si Lord. At nagkaroon po ng gawain, hanggang yung gawain po sa Panginoon natapos ng 12 noon. 12 noon na siya natapos. Tapos, yung defense ng amin pong grupo ay hanggang alas 5 lang. Alam niyo po, yung thesis na yon, paglabas ko nung gawain, tinapos, pinaprint mo pa, ang dami mong ginawa. Tapos yung dalawa mong kasama, wala, hindi mo kasama. 3 po kasi. Tapos yung dalawa player ng school, nasa ibang lugar. Ikaw lang mag-isa. Ngayon po, that time, sabi ko, mahirap ng sitwasyon ko po. Ang ginawa ko, ayun, tinuloy-tuloy ko, hanggang alas 5 lang pwede mag-defense. Ngayon po, natapos ko lahat yun. 4:30 na po, nung nakarating ako ng school. Dito po sa URSB naman. Pagdating ko po ng school, nasa first floor pa po ako. And second floor yung defense room. 4:30, ang dami pang magdi-defense. Wala na. Aabot po ba? Alas 5? 4:30 na? Like po hanggang umusad ng kaunting-kaunti, nakarating ako sa second floor ng dulo ng school po, ng campus. Nakakatulala na ako ron. Sabi ko, Lord, okay lang. At least, inuna kita, okay na ako ron. Walang guilty. Pero syempre, bilang estudyante, hindi ka gagraduate pag wala kang thesis. Imposible yun. Like po, dahil nakatulala na ako ron, inakausap ko na lang si Lord. May tumawag sa akin dun sa defense room. Sinigawan ako. Sabi niya, Edwin, kanina pa kita inaantay. Yung pala advisor ko sa thesis, nakita ko. Kanina pa kita inaantay eh. Nagme-message ako, di mo nire-replyan. Sabi sa akin po, next ka na. Pagkatapos nitong isa, sunod ka na. Ngayon po, lingunan lahat nung nasa unahan ko. Tumingin lahat kasi sila ang nakapila. Ngayon po, sabi sa akin, next ka na pagkatapos ito. To make the long story short, sumunod ako doon. Imbis na maabutan ng 5 p.m., nakapasok po ako sa defense. Ngayon po, pagpasok ko sa defense, marami diyang ginigisa, umiiyak, paglabas, ang daming pinahirapan daw sila. Ngayon po, pagkatapos ko, pagkatayo ko pa lang sa unahan, ito si, kilala ko to si Edwin, naglilingkod kay Lord yan. Pag sabi ko pa lang po ng title, ang sabi ng mga prof, di ba yung mga gigisa sa iyo dyan, tatanungin ka ng maraming tanong. Ngayon po sabi sa inyo pong lingkod, sabi po di na, okay na, huwag mo na ituloy yan. Bigyan na lang natin ng grade yan si Edwin. Alam ko kung saan galing yan. At ang pinakamataas na grade pa po, yung binigay ng mga prof, sabi niya, ayusin mo na lang yan pagkatapos nito. Okay na yan. Papasa ka na namin. At after po niya, may nag-defense na ang kanilang dinefense ay pagkain. Yung kanilang pagkain ng kanilang dinefense. Sabi niya, kain muna tayo, magpa-5 na rin naman eh. Sabay-sabay na tayong kumain. So imagine niyo po, that time, feeling ko alanganin na. Pero si Lord pala, alam na alam ang pangangailangan natin. Timing si Lord. Pwede mo palakpakan po natin si Lord. All glory belongs to Him. Sa mata ng tao, napaka-imposible. Nasa dulo ka, 30 minutes, ang kada defense, 20-25 minutes. Malabo. Pero si Lord pala, ibang klase gumawa ng paraan si Lord.
Yung bang mapapamangha ka. Alam ko po, marami na po dito na pamangha ni Lord. Amen? So, napakalaga po na wag po tayong aalis sa presensya ni Lord. So, sabi rito, at the exact moment, siya po yung magpapakilala. Ang sabi po ng verse 2, He makes me lie down in the green pasture. He leads me beside still water. Tignan niyo po yung picture. Pasensya na po ang labo. Yan. So, darating yung time, magkakaroon din tayo ng ating pong screen. So, pag tinignan niyo po yung picture na yan, pag sinabing green pasture, pag nakakapasyal kayo dyan sa nature natin dito sa Patanay, di ba ang sarap sa mata ng maraming green na sa mata? So, ayun po yung green pasture. At dyan po nag-e-enjoy yung mga tupa. Kasi meron silang kinakain. Meron silang pinapastulan na lugar. At napakahalaga po sa mga tupa na yan. Lain po ang buhay ng Kristiyano. Sabi rito, life of a Christian, it's not about a life from struggle, but about to experiencing God's faithfulness, faithful care in the midst of difficulties. Kagaya po ni David, bagamat nasa trouble situation siya, pero ang malinaw sa puso niya, sabi niya, yung faithfulness ni Lord, nararanasan ko. Yung bang sinibat na kasi siya nakaiwas siya, hindi siya tinamaan. Mahuhuli na siya, may nagtimbre sa kanya, nakatakas siya ulit. So, hindi po aksidente yung mga bagay na yon. Talagang nililigtas siya ni Lord. Bakit? Si Lord kasi ang kanyang shepherd. At yung faithfulness ni Lord, nararanasan niya. Kaya po, ang mga tao nagkakasakit, hindi po sinasadya ni Lord ang taong magkasakit para maranasan niya na ang Diyos ang nagpapagaling. Nararanasan po natin minsan na www, di ba? Pag ginana mo yung bulsa mo, may alikabok pa. Di ba? Kaya po pinaparanas ni Lord yan para makita natin na si Lord ang ating provision. Tama? Minsan na nalulungkot ka, may mga nakakalungkot na bagay, ginagawa ni Lord yan, inaalaw ni Lord para makita natin na si Lord ang kaligayahan. Amen po? So, sabi rito, finding a green pasture in Philistine, especially during biblical times, was a challenge because of the dry and almost desert-like climate on the region. Shepherds had to lead their flocks to the place to find enough grass, relying on their knowledge. In the land season, nowhere pasture could still be found. Yung shepherd daw po, alam niya lahat ng bagay na makakabuti. Siya po yung nagko-command sa mga tupa para dalhin sila kung saan merong makakain na damo, kung saan sila papastulan. Kasi in biblical times daw, yung mga pasture that time, di ba? Lalo sa bansang Israel, maraming dry land dyan, di ba? Dry, lalo yung disyerto dyan, di ba? So, ganong kahirap maghanap sa ganyang moment po. So, dito po, ang tinutukoy dito, pag sinabing green pasture, yan po yung mga, kasi pag tinignan nga natin ulit yung picture, ang sarap sa mata. Tama po? Imagine, tayo po yung mga tupa. Yun naman po yung metaphor ng Lord, no? Na tayo daw po ang mga tupa at siya ang pastol. So, ang tao, ano po yung mga green pasture na may tuturing natin? Yung mga pangarap mo sa buhay. Tama? Sino dito pagka nangangarap ka, na-imagine mo nandun ka sa pangarap mo. Yung green pasture. Time will come, ganto ganyan. Mangyayari din yan. Kaya pala may mga nag-a-abroad, no? Ng mga tao. Kasi nakikinikinita nila, pag nag-abroad ako, pwedeng umasenso buhay ko. Tama? Mabibili ko yung pangarap ng anak ko. Mabibigay ko yung hindi ko mabigay-bigay or hindi ko naranasan. So, itong mga magulang, nag-a-abroad kasi umaasa sila. Tama? Na baka nandun kasi yung green pasture ko. Ibig sabihin, doon na ako pagpapalain ni Lord. Dadalhin ako ni Lord. Sad to say, may mga nangingibang bayan, pag uwi, di ba po, iba-ibang kwento. Kasi parents ko po, pareho silang ng ibang bayan. May mga maririnig kayo dyan, pag umuwi sila, di ba, na maltrato, and sad thing, yung iba na, nakahon na. So, bakit? Binawian ng buhay. So, maganda po makita natin na pag sinabing green pasture,
ito po yung will of God. Yung bang kaya ka mag-abroad, will ba talaga ni Lord? Talaga bang padala ka ni Lord doon? Or baka wala naman conviction kay Lord? So napakalaga po na meron tayong strong conviction. Pag sabing strong conviction, yung bang gusto mo mag-abroad, kaso wala namang word si Lord, hindi naman sinasabi ni Lord, tapos ang sinasabi pa ni Lord, dito kita pagpapalain sa Pinas. Pastor, malabong umasenso sa Pinas. Hindi po. Pag si Lord ang nagpa-asenso sa'yo, walang makakapigil. Amen? In fact po, ang kwento kasi ng Christ in You for the past 45 years, nung nagsisimula po ang Christ in You, talaga pong from nothing din, from scratch. Ang maganda po rito, may mga leaders na nagpaalam dun sa senior pastor. Sabi nila, Pastor, may panawagan po ako ni Lord. Mag-a-abroad po ako. Yung pastor, hindi naman pinigilan, hindi naman malay-malay ko sa inyo ni Lord. Ikaw at si Lord naman yan. Kung may word ka ni Lord, sige, magtuloy ka. Ngayon po itong mga nagpaalam na to, pinayagan, pagpe-pray ka pa namin. Grabe yung pastor, no? Nakikita niya na naniniwala siya, kinakausap din ng Lord. Ako po naniniwala ako, bawat isa po rito, kinakausap ni Lord. Sino po ditong nag-uusap kayo ni Lord madalas? Tama? Minsan, kinakausap ka ni Lord, pinapangaralan ka. Minsan, nilalambing ka ni Lord. Ngayon po itong mga nag-abroad na to, for the past 10 to 15 years, biniles ni Lord. Yung mga nagpaalam na yon na WWW rin, naging multimillionaire, merong nagkaroon ng business, at ilan po sa kanila naging pastor. Ngayon po yung mga nagka-negosyo ron, sabi nila doon sa pastor nila, Pastor, ano bang kailangan sa church? Sagot ko na po. Yung mga nagpaalam lang na dating walang-wala dahil biniles pa ng pastor, may dala-dala kasing blessing eh. Yung pinag-pray ng pastor. Malay natin si Ate Sherlyn, no? Pastor, bili tayo ng church. Masyadong maliit yung church natin dyan. So, hindi natin masabi, yung mga ina-approve natin, nire-releasean natin ng blessing kung anong gagawin ni Lord. Ayun po yung kwento ng Christ in You. Kaya, isa po yun sa masasabi natin calling. Pag sinabing calling, hindi po lahat tayo mag-win ng souls, hindi po lahat tayo kailangan nasa labas, makausap ng mga tao, hindi po. May mga calling po kung saan ka ilalagay ni Lord. Tawag po dyan, green pasture. Sino pa excited sa green pasture? Baka meron dito ang green pasture mo, doktor. Ang green pasture mo. Ako po, never ko pong naisip magpapastor ako. Kasi makakalokohan niya po ang iyong lingkod. Dami kong never in my life na masasabi kong ako yung mapupunta rito. Ito pala yung disenyo ni Lord na green pasture. Sabi ko, gusto kong maging basketball player, Lord. Tignan ko yung height ko. Hindi ari. Yung mga kabatch ko ng bata ko, nakasabayan ko naglalaro, naglakayan na. Sabi ko, negative. Lord, mag-artista na lang. Negative pa rin. Hindi pa rin ari. Hindi pala yun yung green pasture. Pero minsan, yung pinaforce mo, nasasaktan tayo, di ba po? Pero hindi pala yun failure. Tawag yan redirection. Ayaw ka ni Lord doon. Kaya ka inalis. Minsan, kala mo, Lord, mamimiss ko tong lugar na to kasi tagal ko rito, Lord eh. Tama? Pero hindi pala. Anak, kasi hindi ka pwede habang buhay dyan. Hindi mangyayari yung plano ko sa'yo pag hindi kita inalis dyan. Tama? Kaya sabi ko, sige Lord. Hanggang yun po ang ating pinuntahan. So ako rin po, sabi ko, okay na ako sa Pampanga, nandun naman yung family ko, kasama ko naman. Pero dinala ka ulit ni Lord dito, anak, kasi sa Rizal kita patatayuan ng green pasture. Amen? And to make the long story short, ito po yung green pasture natin, pinapamuhay po natin. Pwede bang palakpakan natin si Lord? At ang glory po nito ay sa Kanya po. So ating pa pong ipagpatuloy. So wag daw po natin papasukin yung mga hindi natin pasture. Tama, bakit? Nasasayang yung oras. Tama, hindi ka naman para doon. Di ba, pinipilit mong maging isang magaling na gamer. Halimbawa, naglalaro ka sa cellphone, ginagalingan mo na sobra. Hindi ka pala para doon. Sayang yung panahon. Na kung itutuon mo sa talagang calling mo, mas lalo ka pang mag-grow. So, ating pong i-identify ang mga bagay na yon. So, napakalaga po na makita natin ang mga bagay.
So, isa pa po sa kwento noon, sabi, nabanggit ko na po ito before, sabi ko, akala ko yung green pasture ko, kasi bilang gasoline boy for the past 6 years, ang isang taong nagtatrabaho sa initan, pangarap niya magtrabaho sa aircon. Tama? Yung bang makaranas man lang ng malamig. Yun, nakagraduate po tayo ng college. Sabi ko, pagkakataon ko na. Natanggap po ako sa isang clothing line. Tapos managerial position, ang ganda nung offer, malaking salary. Ikaw po yung gagawa ng sahod. Pero ang oras, sa full lahat kay Lord. Sabi ni Lord, hindi yan yung plano ko sa'yo. Hindi yan yung aking pagdadalan sa'yo. Alam niyo po, pipirma na lang ng kontrata. Ang hirap pala ng ganun, no? Nasa do or die na sitwasyon. Kailangan mo, parang papipiliin ka ni Lord, si Lord o itong bagay na to. Alam niyo po, laging piliin natin si Lord. Always choose God. Because pag pinili mo si Lord, na wala man yung isang blessing na yon, sino po bang may hawak ng mga blessing? Si Lord. Mawala man yung isang opportunity na yon, mas maraming bubukas pa na opportunity. Amen po? So sabi rito, by the grace of God, lahat ng mga bagay na yon. So God's provision is, number 1, personal. God provides special for us. Talagang naka-name na kay Lord yan. Itong pagpapastor sa Rizal, para to kay Edwin. Itong pagbibusiness na to na may malaking income, para to kay Kuya Nico. Di ba? Talagang naka-desenyo na po kay Lord yan. Alam na po ni Lord kung paano tayo pagpapalain. Pangalawa po, God's provision is prepared, nakahanda na. And pangatlo is progressive. Pag nag-bless po si Lord, hindi yan yung one-time blessing. Si Lord po, makakaranas tayo ng abundant blessing. Sino po excited doon? Pag sinabing abundant, yung bang paubos na, halimbawa sa isang drum, paubos na yung tubig, biglang magkakaroon ulit ng supply. Mababawasan ulit, pupunuin na naman ni Lord. Tama? Yung pagpapala ni Lord pala, tuloy-tuloy yan. Yung bang hindi mo kailangang yung sarili mo, uubusin mo yung oras sa mundo. Hindi po. Si Lord po talaga, tutulungan ka niya. May mga bagay na iso-shortcut ka talaga ni Lord para sa kanyang pagpapala. Ano po yung 4 major things, blessing that revealed in the name of Jehovah Rohi? Pangalawa po, peace. Ang sabi po sa verse chapter 2 and 3, Psalms 23, He makes me lie down in the green pasture. He leads me beside still water. Verse 3, He restores my soul. He leads me in path of righteousness for His namesake. Yung still water, ang sarap din makapunta talaga sa mga bukid, no? Yung batisan, ang sarap ng tunog ng tubig dun, eh. Yung walang nagbobomba ng motor, walang bumobomba ng jeep. Yung bang naririnig mo tubig lang, tapos yung hangin sumisimoy, yung sarap, no? So, si Lord daw, it represent yung peace ng Panginoon. Yung peace ng Panginoon ay napakaganda. Sa magulong mundo raw natin, yung kapayapaan ni Lord ang napakagandang puntahan. Tama? Na kahit anong nangyayari sa mundo natin, dahil nga nagwo-worship ka kay Lord, yung bang feeling mo safe na safe ka? Tama? The safest place in this world is yung pong presence ni Lord. Sumunod po, in John 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabilisa at huwag na kayong matakot. So yung peace po na kay Lord ay iba po sa peace ng mundo to. Kaya po yung mga corruption natin, yung mga corrupt people, opo, bilyonaryo sila, millionaire sila. Pero naniniwala ako mas lamang tayo ng tulog. Sino po ditong payapa ang tulog mo kagabi? Tapos naririnig mo pa sa bubong, umaambon-ambon pa. At yung tulog mo talagang napakahaba, napakasarap. Ang masasabi ko lang po, sana all. Sabi ko nga po sa atin po, kada Sabado talaga pinupuyat tayo ni Lord. So bakit? Mahalaga po kasi ang kanyang pinapasabi. So, tayo po, hindi man tayo kagaya ng mga bilyonaryo, pero corrupt. Pero yung totoong kapayapaan nararanasan natin.
Yung bang naglalakad ka dyan, alam mong walang, baka may sniper sa'yo. Mahirap yun, no? Yung lalabas ka, talagang papaunahin ka pa. Ang hirap ng ganong buhay, no? So, sometimes, hindi man tayo naando sa iniisip natin sa mundong to na napakarangya. Pero yung protection naman ni Lord, talo pa yung may maraming bodyguard. So, napakahalaga po na malinaw sa atin. Pangatlo po, protection. Ayan, yun po yung protection ng Panginoon. Sabi po sa verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So, in the presence of the shepherd, ulitin ko lang po, the presence of the shepherd transforms the darkness valley into the safest place. Grabe, no? Yun daw po sa presensya ng shepherd, yun daw pong mga kahit kadiliman pa yan, kayang gawing maganda ng Panginoon. Sino po dito may mga darkest moment ka? Tama? Sa Bible po kasi nandyan si Joseph. Alam natin yung kwento ni Joseph. Di ba? Yung series of, yung pang-aapi sa kanyang kapatid niya, hanggang napunta siya sa prison. Imagine niyo, nasa prison siya, pero ginawa ni Lord itong safest place para sa kanya. Doon siya nag-prepare, doon siya hinanda ni Lord. At kagaya rin po ng isa po rito, Paul and Silas. Amen? Si Paul and Silas, kagaya po ni Joseph, meron din siyang naministeryohan sa kulungan. Doon po sa kulungan na yan, maraming tumanggap sa Panginoon. Yun daw pong mga pangit na sitwasyon natin, akala mo lang pangit yan. Nagaanyo lang siyang pangit, pero ang pinaka-mahalaga po rito, may maganda siyang pakahulugan. Tama po? Saan po mas lalo kang kumakapit kay Lord? Sa panahon na meron ka o nung walang-wala? Diba yung nauubos na yung kaperahan natin, mas lalo kang dumedepende ka sa Kanya, no? Lord, sa'yo po ako nagtitiwala. Pero pag meron, no? Hindi ko naman sinasabing nakakalimutan natin, pero higit na mas naaalala or mas matimbang lalo yung presensya ni Lord pag minsan dumadaan sa darkness. Tama? Yung mga pagsubok, kasama po talaga yan. So, nabanggit po dyan sa verse, yung shepherd, rod, and staff. May picture po dyan. Yung shepherd daw, meron siyang hawak. Dalawa po pala yung hawak niya. Yung rod, and ano po isa? Staff. Magkaiba po yan. Yung rod po, ayun po yung, sabi rito, relatively short, heavy club-like device. Yung ito raw po ay medyo mabigat, at ang sabi rito, it symbolize, saan po ginagamit? Basahin ko lang po ulit. Is used by shepherd to strike predators, whether wolves, lions, and thieves. So, ang nagpapastol, may mga banta rin pala dyan. Tama? Yung mga sasalakay dun sa mga sheep. Ngayon po tayong lahat ay tupa po ng Panginoon. At dito po tayo mag-iingat. Sa bawat tupa ng Panginoon, bagamat nag-e-enjoy ka sa pasture, nag-e-enjoy tayo sa presence ni Lord, pero may umaalipid dyan. Meron dyang pwedeng oso, pwedeng wolves. Nag-aantay lang na lumapit ka rin banda sa malayo-layo sa kanila, tsaka ka-aatakihin. Tama? Bigla kang aatakihin at yayariin ka. Ang maganda po sa pastol, alam niya yung bilang ng kanyang tupa. Remember Jesus parable? Alam niya kung 100 ng kanyang tupa. Kahit kalat-kalat yan, alam niya pag may nawawala. At hindi siya matatahimik, hindi sila uuwi hanggat di nakikita yung isa. Amen? Hindi siya titigil hanggat handa siyang iwanan muna yung 99 para hanapin yung isa. Hindi niya po sinabi na okay lang, dami naman eh. Magpapalahi na lang tayo, okay lang, nilamon na yun. Si David, nakuha niya yung prinsipyo ng isang shepherd talaga. Si David, mababasa natin, nang hinarap niya si Goliath, basic na lang. Hindi siya natakot, tuwang-tuwa pa nga siya. Sabi niya, ang laking patamaan nito ah. Kasi si David, well-trained. Sabi nga, sa gubat nga, sa green pasture nga, binubuka ko lang yung bunganga ng leon eh. Kinukuha ko yung isang tupa na baby. Bakit? Kawawa eh. Grabe yung compassion pala ng shepherd, no? Hindi yung bahala na nakakatakot yung leon.
Hindi ko nakukuhain yan. So, ang shepherd pala, napakagandang puso nito. Kaya po, si Lord po, as our shepherd, umasa po kayo, hindi kanya papabayaan. Nangako po ba si Lord? He will never leave us nor forsake us. Hindi kayo iwanan ni Lord. Mabibigo ka talaga sa mga nangangako sa atin. Pero ang Diyos po ay hindi. So, ganong kahalaga ang puso ng isang shepherd. Yun po yung purpose ng rod, panangga sa mga mababangis na hayop. Ang sumunod po ay yung stop, longer and thinner with the hook or crook at one end. Yan po yung, di ba yung mahaba yan, tapos merong kawit. Yan. Saan po kaya ginagamit yon? Yan, basahin natin. The stop symbolize God's guidance and to rescue you from the sheep. So, sabi rito, guide sheep or narrow paths. So, di ba, ginaganon niya yung mga tupa. Doon kayo. Diretso. Ano pong sabi? Lift them when they fall. Yung ginaganyan niya para, halimbawa, yung tupa kasi innocent yan eh. Kagaya natin. Magaman tayo innocent at favorite tayo ng kaaway kasi may marami palang benefits ang isang tupa. Tama? Marami palang pwedeng gawin sa tupa, no? Ang dami niyang benepisyo. Pag sinearch niyo po yung benefits niyan, kaya pala paborito tayo ng kaaway, may mapapakinabangan sa atin. So, ang maganda kay Lord, meron siyang yung pong stop, hindi ka niya hayaang makalayo. Talagang pag nalulungkot ka na, naliligaw ka, kukuhain ka niya pabalik. Bakit? Gusto niya sa presensya ka lang. Amen? Sabi pa rito, and to bring them close to the shepherd's side. Ayaw niyang mamali tayo ng daan. So, sino po ditong minsan nagkakamali? Kahit po na kay Lord, pwede pa rin magkamali. Kahit na kay Lord tayo, pwede ka pa rin mag-desisyon kung saan mo gusto pumunta. Ang maganda po dito kay Lord, gagamitan ka niya ng stop. Sino pang gusto mong magamitan ng stop ni Lord? Na-imagine niyo po yung situation. Ikaw yung tupa, tapos lumalayo ka. Anong gagawin sa'yo ni Lord? dito ka. So, yung daw stop na yon, yung bang parang sinasakal ka pabalik. Sino dito, nararanasan minsan yung naging Kristiyano ko, parang mas umirap yung buhay. Parang akala mo lang yung dati na po yung ganyang sitwasyon. Ngayon mo lang nakikita. At may mga Kristiyano po, yun nga po, lumalayo minsan kay Lord. Sino pong nararanasan mo yun? Feeling mo, nararamdaman mo, lumalayo yung loob mo kay Lord. At si Lord naman, ginaganon po tayo pabalik. So, minsan, ayun po kasi yung purpose nun eh. Ang pwede nating tawagin, pangsakal doon sa si ship, no? Sasakalin para bumalik. Masakit kaya mga ganon. Di ba? Masabit ka nga lang sa sinampay eh. Tapos sumabit yung leg mo, sakit na, no? Pero yung stop na yun, gaganunin ka pabalik. Para kang sinasakal. Masakit, pero yung pala yung mga pagre-redirect sa inyo, Lord. Masakit yan, hahatakin ka, para kang sinasakal, pero mababalik ka naman sa tamang paraan. Yung parang katabi natin. Yan, sino po ditong minsan sinasakal ka na, Lord? Alam mo, Lord, ang sakit naman. Di ba? Dapat naman sakalin talaga yan. Pero ibang sakal po yung tinutukoy natin, ha? Hindi po yung naisip natin na sinasakal. Ibig sabihin, nire-redirect. Masakit po mag-correct si Lord, tama? Pero alam niyo po, beneficial. Amen? Magbe-benefit po. Kaya po, talagang mahalaga po, maranasan natin ang redirection ni Lord. And last po natin, dito po tayo magtatapos, yung pong pathway. Yan, yung pathway, sabi rito, He leads me. Jehovah Yahweh or Rohi is not only your provider, peace protector, He is also our ultimate finder. So in life, we face path we do not understand and season we cannot predict. Hindi naman talaga natin alam yung susunod na mangyayari. After nito, ano kayong mangyayari? Paglabas natin. But sabi rito, but we have a shepherd who never loses his way. So he does not push us to lead us. Ang pagsunod po kay Lord, gentle po yan sila. Hindi ka niya utusan na itutulak ka niya. Gawin mo to, gawin mo yan. Nadapa ka na. Hindi, tumayo ka dyan, tuloy mo yan, gawin mo yan. Hindi po. Si Lord po, napakabuting pastol niyan. Kung nakaranas ka ng nangamuhan ka, pangit yung trato sa'yo. Si Lord, hindi po.
kung nakaranas ka ng pinapapush siya yung ministry na nahihirapan, hindi po ganun. Dapat po ang pagsunod kay Lord ay bukal sa iyong puso. Tapos gagawin mo siya dahil mahal mo ang gagawin mo. Kasi po yung mga bagay na ginagawa natin kay Lord, tawag dyan worship. Pag sinabing worship, hindi pilit. Pag sinabing worship, masaya ka at mayroon kang kaisipan na Lord, it is my honor and privilege to serve you. Yung para kang SM, yung katabi mo parang SM, happy to serve. Bakit? Masaya ka sa ginagawa. Pag hindi ka masaya, hindi po ministry yun. Pag napapagod ka ng sobra, wala ka ng panahon sa pamilya mo, hindi po ministry yun. Because the true ministry, una si Lord, pangalawa ang pamilya. Kaya po, hindi ministry ang walang panahon sa pamilya. Baka todo ka sa tao, sa iba, pero sa pamilya mo, nakakalimutan mo sila. At isa po yung kapabayaan sa Panginoon. Ayaw po ng Panginoon ng mga bagay na yan. So ano po yung mga bagay na yan? Sumunod dito, He does not confuse us, He guide us. Hindi po yung pag sumunod ka kay Lord, parang nalilito ka. Will mo ba talaga to, Lord? Parang ang hirap naman. Will mo ba talaga to, Lord? Ang daming, parang ayoko na sumunod. So, hindi po ganon. So, si Lord kinaklaro po. Tingnan po natin to, Jehovah or Yahweh Rohi leads us into, number 1, godliness. Sumunod into generosity. At pangatlo, to glory. At sa ating pong conclusion, ito po yung ating conclusion that Jehovah Rohi or Yahweh Rohi is not just a name. Dapat po makita natin na ang pangalang Jehovah Rohi or Yahweh Rohi is not just a name but it is a relationship. Sino po ditong meron ka ng relasyon kay Lord? Personal relationship. Hindi man po tayo magkasama 24/7, pero si Lord pwede mo siyang makasama 24/7, 7 days a week. Sino pa excited doon? Na yung shepherd na kasama mo, isang sabi mo lang at siyang bahala sa'yo. Amen? Si pastor po, pag nag-open ka, mapag-pray po natin yan. Pero si Lord, He will meet our needs. At ang needs po, hindi yan yung pera lang, hindi po yan yung material lang, higit sa lahat yung pinakakailangan ay yung spiritual needs. At si Lord po ang kayang mag-satisfy. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? At inaanyayahan ko po kayong tumayo sa presensya po ng ating Panginoon. Basahin ko lang po ito. He, the shepherd who, number 1, provides every need. Pangalawa po, it's the shepherd who brings peace to our soul. At pangatlo po, He is the shepherd who protects us from the darkness valley. And the last thing po, guides the pathway of our destination. Let us bow our head and let us come to God in worship. Panginoon, salamat po sa umagang to. Lord, napakabuti mo sa buhay namin. Lord, sa umagang to, amin pong naunawaan, Lord, na ikaw po ang shepherd of our lives. Hindi po ang mga taong pinapadala mo, Lord. Kami po instrumento lamang, Lord, upang mag-guide ang mga tao. Pero the ultimate shepherd, kahit po ang iyong lingkod, ay walang iba kundi kayo, Panginoon. Kaya po salamat po ng marami sa umagang to. Lord, over the past years of our lives, the decades, Lord, na nabubuhay kami sa mundong to, Lord, tunay na ginagabayan mo kami, Panginoon. Umabot kami sa ganitong edad po namin, hindi po dahil sa kakayahan namin, kundi Lord, shinelter mo po kami, Panginoon. Ipinrovide mo ang mga pangangailangan po namin mula pa po nung una, Panginoon. Lord, alam na alam mo, Panginoon, ang aming pangangailangan bukod sa aming mga gusto, Lord. Lord, ibinibigay mo sometimes or most of the time, hindi po yung mga bagay na gusto namin. Sapagkat sa mga gusto namin, doon kami napapahamak, Lord. But Lord, binibigay mo yung mga kailangan namin, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. Tinuturuan mo kami na magtiis. Tinuturuan mo kami na lalong dumepende sa'yo. Tinuturuan mo kami na mas lalong magtiwala, Lord. Kagaya po ng iyo pong lingkod na si David. Lord, bagamat siya nasa trouble times, Panginoon, pero Lord, binabanggit niya sa kanyang Psalms, Lord, or awit, sulat sa'yo, Lord. Binabanggit niya, Lord, ang magagandang bagay, Panginoon. Lord, pwede po palang mangyari yun sa buhay namin
na kahit pangit ang sitwasyon, ay maganda pa rin ang aming binibigkas, Panginoon. Maganda pa rin yung laman ng aming puso, Panginoon. At Lord, lubos po kami nagpapasalamat. Tinatama mo ang aming puso. Lord, every time na kami po yung lumalayo na hindi namin gusto, Lord, Lord, hinahatak mo kami pabalik sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Bagamat kami, Lord, nare-reject ng mundong to, Panginoon. Pero ikaw, Lord, never mo kaming nare-reject, Panginoon. Lord, minsan, Lord, tinatahak namin yung alam namin mas maganda kaysa sa plano mo, Lord. Nabibigo kami. Pero ang maganda, Lord, gumagawa ka po ng pathway para makabalik kami sa iyo, Panginoon. Salamat po sa maraming series, Lord, ng iyo pong pagliligtas sa amin. Salamat po na marami, Lord, na alam namin simula ngayon, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Mas confident pa po kami, Lord, because in our journey, Lord, meron kaming Jehovah Rohi, Panginoon. Ay Yahweh Rohi, Lord, the Lord as our shepherd. Hindi po kami magkukulang, hindi mo kami pagkukulangin, magkakaroon kami ng kakulangan sa buhay, pero Lord, ipoprovide mo ito in your instant way, Panginoon, in your, Lord, unpredictable way, Panginoon. Because you want to surprise us always, Lord. Gusto mo kaming pamanghain sa iyong kapangyarihan, sa iyong kadakilaan. Kaya po sa umagang to, Ama, we humble ourselves. We cry out to you, Lord. Lord, ikaw po ang aming gawing pastor, Lord. Lord, sa iyo po kami higit na magtiwala, higit na umasa, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, ibigay rin namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Kagaya ni Haring David, hindi mo siya pinabayaan nung time na wala po siya kapangyarihan, no face, no name. Lord, siya ay ordinaryong nagpapastol lamang. Lord, pwede mo palang i-promote ang isang taong, Lord, nasa kasulok-sulukan. Lord, isang taong hindi napapansin. Lord, na wala ibang nakakakita ng kanyang ginagawa, yung kanyang, Lord, malalim na compassion sa mga hayop. Lord, you turn it to people, Panginoon. Kaya, Lord, kung paano niya iningatan ng mga tupag, ganun din niya iningatan, Lord, ang mga tao ng Israel, Panginoon. Kaya po, Lord, sa umagang to, amin din pong maranasan ng mga bagay na yun. Lord, yung mga maliliit na bagay na pinagkakatiwala mo, wala man nakakakita, Lord. Lord, dahil gagawin namin, Lord, na may pagpapasalamat, gagawin namin ng buong puso, Panginoon. Lord, alam po namin, nakikita mo yun, Lord. And you are after, hindi po sa aming ginagawa, kundi, Lord, sa laman ng aming puso habang ginagawa. Lord, naandun po yung promotion. Naandun po yung success, Lord, na lahat na nangyayari sa buhay namin is just the result. Resulta lamang po kung ano yung ginagawa namin sa lihim, Panginoon, na ikaw lamang po ang nakakita. Lord, David became king, naging one nation ng Israel, because, Lord, ikaw po ang kanyang shepherd. At kahit po yung naging hari siya, ikaw pa rin po ang kanyang pastol. Ganun din po ang gawin mo sa amin. Lord, sa panahon kami na nasa mababa pa, Lord, ikaw na po ang aming pastol hanggang i-promote mo kami. Saan mo man kami dalhin, Panginoon, ikaw po ang aming pastol. Lord, lagi ka pong magpakilala. Lagi ka pong, Lord, kumilos, Panginoon, sa buhay namin. Lord, ikaw po ang aming Diyos. 2,000 years ago, pinatunayan mo sa iyong anak na si Jesus, Lord, na, Lord, ang aming Panginoong Jesus, willing niyang itaya ang kanyang buhay para sa aming lahat. Lord, sino ba kami para pag-aksaya ng oras, Panginoon? Kami pong mga makasalanan, wala pong beauty sa amin, Lord, walang kagandahang mababakas. But when Jesus died on the cross, every time, Lord, na tinitignan niyo po ang iyong mga anak, ang nakikita mo ang image ng aming pong Panginoong Jesus. Salamat, Lord, because of Jesus, ang buhay namin ay naging maganda, nagkaroon ng kabuluhan, Lord. Because without Jesus, we are nothing, Lord. And apart from Jesus, we can do nothing. But when Christ is with us, we can do all things. And if God is for us, who can be against us, Lord?
Kung ikaw ay nasa sa amin, sino pa ang makakatalo? Kaya po salamat ng marami, Lord, sa katagumpayan. Ikaw po ang aming totoong tagumpay, hindi po ang mga bagay sa mundong to, Panginoon. Lord, bonus na lang lahat ng mga bagay sa mundong to. Higit kami nagpapasalamat na natagpuan na namin, Lord, ang totoong tagumpay. And that is Jesus Christ who died on the cross. Lord, na nabuhay muli at ngayon po nasa puso na namin. Kaya po sa umagang to, family, let us meditate His goodness. Let us meditate His provision sa buhay natin. Ano po yung mga bagay na ginawa na po sa atin ng Lord? Atin pong alalahanin ang kanyang kadakilaan na even Jesus, yung reckless love niya, talagang hinarap niya lahat, pinako sa krus, kinatuwa, binayubay, at ang cross po that time is a symbol of humiliation, simbolo ng kasalanan at wala pong beauty sa cross. But Jesus saved us. Tayo dapat ang nasa cross. Kaya po sa umagang to, atin po siyang pasalamatan, atin po siyang dakilain, na Lord, salamat po Lord. Pagamat kami napapahamak, napupunta sa sitwasyon na ayaw namin, Lord, tinutulungan mo kami laging bumalik. Kaya po sa umagang to, church, ito pong aawitin natin. It is this song, How God Loves Us So Much. Kung gaano tayo kamahal ni Lord, kanya pong gustong sabihin sa atin. Salamat po ng marami, Lord. Lord, salamat po, Lord. Wala pong kasinungalingan na hindi mo kayang patutuhonan, Panginoon. Lord, nagdadaya kami ng kaaway, pero ikaw, Lord, palagi mo pinapakita ang katotohanan, Lord. Lord, ang iyong salita, ang katotohanan, Panginoon, sa buhay namin. Kaya, Lord, wala na pong makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Lord. No one can separate us from the love of the Father. Kaya po maraming salamat po. Walang hanggang pasasalamat, Lord. Lord, over the years of our lives, Lord, iningatan mo kami. At patuloy mong iniingatan, Panginoon. Lord, maraming pagkakataon sa buhay namin. Hindi na po ito second chance, but multiple chances, Panginoon. Marami pong panahon na dapat wala na kami sa mundong to. Lord, niligtas mo kami, Panginoon. Salamat po sa maraming pagkakataon na mas lalo mong pinakilala ang iyong anak na si Jesus. Lalo mong pinakita ang iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, sa panahon na kami reject, Panginoon, Jesus Christ, accept us, Panginoon. Jesus Christ died on the cross, Panginoon. Romans 5:8, while we are yet sinners, Christ died for us. Kaya po salamat po, Panginoon. Lord, wala kaming dapat patunayan. Wala kaming dapat patunayan dahil wala naman talaga kaming kayang patunayan, Lord. Because, Lord, kami po yung mga simpleng tao na makasalanan, Lord. Hindi po karapat dapat pumasok sa iyong kaharian. But because of Jesus, si Jesus po ang gumawa ng tulay para po tayo maligtas. Ang Panginoon pong Jesus ang gumawa ng tulay para hindi po mapunta ang mga mananampalataya sa dagat-dagatang apoy. Kaya po, salamat po, Ama, sa iyong anak na si Jesus na siyang nag-alay ng buhay. Lord, ang Diyos po ang may papatunayan sa buhay namin, Panginoon. Hindi po kami, Panginoon. Ang Diyos po ang siyang magpapakita, Panginoon, Lord, na merong Diyos ang lugar na to, Panginoon. Na merong Diyos ang Christ in you, Binangonan, Rizal, Panginoon. Meron pong Diyos na buhay na nasa kalagitnaan po namin, Lord, sa mga oras na to. At siya po'y nakikita ang laman ng puso ng bawat isang naandito. Alam po ng ating Panginoon ang desires of our hearts. Because Jesus said in His Word that as we delight ourselves to God, He will give the desires of our hearts. Kaya po ating pong isurrender sa Lord lahat ng pangangailangan natin. Kahit kaya pa natin gawin yan, isurrender pa rin natin sa Panginoon. Sapagkat pag sinurrender po natin, even yung mga kaya natin gawin, mas lalong kayang gawing the best pa ni Lord, yung resulta ng ating pong mga plano sa buhay. Kaya po, Ama, salamat po sa iyong mga anak na nandito. Salamat po, Lord, na ikaw po ang kanilang pastol, Panginoon. Ikaw po ang kanilang
provider, Panginoon. Ikaw po ang kanilang, Lord, kapahingahan, Panginoon. Ikaw po ang kanilang pathway, Panginoon. Lord, kapag kami naka-align sa iyong will, Panginoon, hindi kami mapapahamak. At kung kami man, Lord, ay namamali ng daan, alam namin na may gagawa ka ng paraan para makabalik kami sa iyong dinesign na pathway, Panginoon. Salamat po, Ama. Tagumpay na po ang iyong mga anak. Malaya na po kami, Panginoon. Wala na pong mag-hold sa amin pabalik sa nakaraan. We will move forward, Lord, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hindi po, Lord, sa kayang gawin ng tao, not by might nor by power, but only by the Spirit of God, says the Lord Almighty. We give you back all the glory, honor, praises belongs to you, God. This is our prayer in the mighty name of Jesus. And everyone will say, Amen and Amen. The best clap po para po sa ating Panginoong Jesus. At makakaupo po tayo muli sa presensya po ng ating Panginoon. Sino po ditong na-bless sa kanyang word? Amen. Ako po habang sinishare ko po, nabibless din po ako. Sapagkat ito po ay salita ng Diyos. Revelation ng Diyos. At ayan po ay isa lang pong sigurado, may daladalang transformation. Amen po. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating pong Panginoon na buhay.